Sa buong buhay natin, isang tatay lang itinakda para sa atin. At lahat sila mayroong mga tungkulin na dapat nilang sundin. Tulad ng pagprotekta ng kanyang pamilya o kaya pag-provide ng kailangan ng pamilya. At syempre, ang pagdidisiplina sa mga anak. Isa ako sa mga naging maswerte na nabigyan ng tatay na hindi inalisan yung mga tungkulin. Thank you, Vincent. Pa, Gano'n ka nakatagal na bilang OFW? Magta 30 years na, June 29. Ako nagsimula 1995. Si kuya mo, 1-year-old pa lang nagparko na ako. Diretso na. Nakakasawa na rin pero you have to do what you have to do. Nagkaroon ng time ba na na-enjoy mo yun? Nung mga simula, kasi siyempre, first time kang makapunta sa ibang bansa. At talagang maraming bansa. Kasi cruise ship eh. Maraming bansa. Yung unang kontrata, yun ang pinaka-exciting eh. Dahil una lahat eh. First time mo sa Amerika, first time mo sa barko, first time mo sa mga aeroplano. Merong disadvantage syempre. Lumaki kayo nang wala ako. nung bata pa ako, hindi ko naintindihan kung bakit kailangan umalis ng tatay ko. Umiiyak pa ako nun kasi saglit na bakasyon lang at aalis kagad siya para magbarko. Sa katagalan, natanggap ko na lang. Pero buti, tumagal ka ng 30 years sa barko. Oo naman, kasi nagtino ako eh. Siyempre health, unang-una health. Kasi kahit naman matino ka tapos di ka naman healthy. Kasi every year meron kami medical eh. Talagang mo health talaga sa kahit na anong bagay or kahit na ano pang profesyon o kung ano man yung gusto mong gawin, health talaga yan. Paano mo magawa yung isang gusto mo kung nakahiga ka sa kama at di mo ma-perform, di ba? Pero bukod sa health ng katawan, syempre, Disiplina. health ng utak. Mental toughness. Oh, marami. Kasi iba yung OFW, 9 months ka wala lagi. Iba yung OFW. Mas malupit nga yung mga nasa Saudi, mga 2 years. Nga eh. Pero yung 9 months, matindi na rin yun. Yung wala kang kakampi. Sabi nga ni Tito Vic, nung nagano pa lang ako, sinabi na sa akin yun. Kaya matigas ang ano mo, matigas ang dibdib mo. Kasi si Tito Vic ang nagpasok sa akin dyan, sa mas naunang yung mentalidad mo, talagang dapat top. Marami na rin akong mga kasamang mga hindi tumagal. Wala na rin. May mga nakasabayan ka nung unang kontrata mo na nandyan pa rin ngayon? Meron naman. Meron pang mga nauna pa nga eh. Na mga 4 years, 2 years, nandyan pa. Yun, matitindi na rin yun. Diba? Mga na rin, mga 60 na rin yun. Mas mga nauna sa akin, nandyan pa rin. Pagiging seaman, hindi ko pangarap yun. Pangarap ko na makaluwag sa buhay. Hindi naman napakayaman. Sa makuha nyo lang yung advantage na hindi ko nakuha. Kayo na dumiskarte. Nagkaroon ng financial freedom nung wala na, yung hindi ko na kayo pinag-aaral. Yung mga tapos na kayo, di ba? Pero nung wala. Talagang Kayod. tsaka lahat ng halos lahat ng kita ko. Talagang padala. Mag-aaral. Nakita mo naman yung mga school niya eh. Bago naging OFW ang tatay ko, meron siyang naging pangarap na talagang gustong-gusto niya nung high school pa siya. Yun ay ang maging professional basketball player. Let's take Timog Avenue, Quezon City. Timog Avenue, Quezon City. Kamusta experience mo nung player ka? Ay, Yun. love of my life. Basketball. Kailan mo na-discover na naging love of my life mo yung basketball? Nung 7 years old ako, 8. Kasi ginawa ako ng tatay sa court nung sa garahe. Tapos nagustuhan ko na. Tapos, pag natatalo ako, talagang talagang napipikon ako eh. Doon sa mga kaibigan ko na mga kababata ko. As in, mas matatanda sila eh, mas marunong sila eh. Tsaka, may kapatid akong may kuya ako naglalaro sa hotel eh. Napapanood ko siya eh. Sabi ko, gusto ko to. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin nga eh. Kung what if, kung talagang naging professional player ako. Kasi yun ang gusto ko talaga eh. Kaya may dumarating sa buhay na yung talagang kailangan mo nang i-let go. Kahit gusto mo. Dahil mas may
may makabuluhan na bagay. Masarap ang basketball. Masarap. Kasi doon mo rin makikita yung yung disiplina mo, biro mo, nung naglalaro na ako sa eskwelahan. Talagang kung gumising ka alas 5, kung alam mo yung ultra, ayun, pataas yun. Talagang dinajogging ko yun ilang beses. Tuwing alas 5 yun na madaling araw. Tapos sakto, bibili na ako ng pandesal ng bago mo para pag-chat kay Tita Peli. Yung coach ko pa nung unang Arellano. Sumalangit nawa si Fred Reyes, si Parak. Si Parak kung tawagin. Head trainer ng Letran. Pag nag-ensayo kami, ganun din. Mula Luneta hanggang Baclaran, tinatakbo namin. Grabe. Nakita mo yung kasi gusto mo yun eh. Dedicated ka Oo, kasi gusto mo. Kaya tatakbo ka. Di ba? Gusto mong gumaling, di ba? Gumaling naman ako sa barangay. Tsaka siyempre sa ibang commercial league. Dati, konti lang ang commercial league, hindi katulad ngayon. I always think that there's two types of players who love to win and players who hate to lose. Which one are you? I'm neither. I'm Meaning? neither. Meaning that I play to figure things out. I play to learn something. Yung Right? sports, yan real talk, real life. Alam mo yon, ang dami mong makukuhang lessons in life. Kasi kung titignan mo na lang yung mga sinasabi nila, Michael Jordan, yung mga coach nila, di ba? Yung Kobe Bryant, mga successful personality na hindi katulad natin na pag ako nagsalita, papakinggan ba nila ako? Nasaan ba ako? Isa lang akong seaman. Di ba? Hindi katulad nila, di ba? Ganun yun eh. Kita mo si Michael Jordan. Si Michael Jordan ang ko talaga eh. Talagang doon ko nakita yung pinaka laro at saka disiplina. Simula nung nung high school, college. Si Michael Jordan, hindi siya magaling nung Ano ba nickname ng kuya mo? MJ, oh. Di ba? Na-inlove ako kay Michael Jordan eh. Talagang nagkakaroon tayo ng natin parang As hero. Hero, talagang Natin. hero. Ngayon nakikita ko, tumatanda na ako kasi ang nagiging ina-idol ko na, mas bata sa akin. Doon mo makikita yun eh. Pero si Michael Jordan mas matanda sa akin yun. Pero, alam mo yun, yung niya, yung perseverance niya, alam mo yun, yung Talagang dedicated si Michael Jordan kasi hindi siya magaling nung first years niya eh. hindi, nakat pa nga siya eh. Nakat Oo. pa nga siya nung high school eh. Tapos, hinat nyo ako. Nangyari sa akin din yun eh. Tryout ng barangay. Na, nakakatawa eh. Ano ba naman? Sino ba naman kukuha sa akin nun? Ilang taon lang ako nun? Mga 10 years old sa mini division. Tryout ng barangay. Pumunta sa Pasig, sa Kapitolyo. Ninakaw ko pa yung medyas ng kapatid ko, yung ate ko na Sanrio. Ang haba-haba. Ang pangit na itsura ko eh. Hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan. Tinanggal ako. Sa medyas pa lang. Tinanggal ako. Second exit on Timmick Avenue. Pero sabi ko, next time, pagdating ng araw, at nung dumating ang araw, nag-practice ako, naging varsity player ako, naging player ako sa eskwela. Yun, yung tumanggal sa aking hinihiritan ako, maglaro ako sa kanila. Pero hindi ko may iiwan yung yung team ko. Hindi ko may iiwan yun. Ano yung mga natutunan mo sa pagbabasketball? Dami. Na na-apply mo ngayon sa Dami, disiplina. disiplina? Oo, di ba? Oo. Sa barko, papasok ka ng kailangan ng schedule mo. 7, nandun ka na. Oh, di gigising ka 6 pa lang. Oo. Araw-araw yun. Parang ganun din kami nung high school. Kasi sa barko, kung wala kang disiplina, hindi ka tatagal. Baka hanggang ka lang, 2 years. Baka unang kontrata mo pa lang, ka na. Sibak. Siba ka na. So, in-apply ko sa pagbabarko. O, tingnan mo, tumagal ako. 30 years on June 29th. Pagsakay ko sa next contract ko, a-awardan nila ako ng 30 years. Di ba? Accomplishment. Achievement mo na yun. Oh, 30 years nakapunta ka sa nakatagal ka sa isang kumpanya lang.
Sa 30 years na pagbabarko ni Papa, every 2 or 3 months lang namin siya nakakasama. Biruin mo, tiniis na hindi makasama yung pamilya niya para magampanan yung role niya bilang tatay. At tingin ko may rason kung bakit niya ginagawa yun eh. Hindi niya lang nabanggit pero nung edad na na-inlove siya sa basketball, yun din yung edad na nawalan siya ng tatay. Biruin mo sa ganong kamurang edad, mawalan ka ng role model sa buhay. Napakabigat nun. The famous Jumbo Pao of Kowloon House. Parang ganyan lang ang presyo niyan. Okay. Kaya, ang ginagawa ni Papa, hindi niya pinaparana sa amin yun. Pero, hindi naman ako presyo. Talagang yan, Jumbo Pao. Dahil doon, sobrang grateful ko. Napaka-grateful ko. Knowing na kaming tatlo yung naging anak mo, would you have done something different? Hindi. Wala. Wala na akong ano. Wala na akong gagawing ano. Kahit na ulitin yun. Hindi ko walang iba. Kasi kayo yung the best blessing na ano na nakuha ko. As a basketball player, nagkaroon na ako ng mga MVPs. Yun ang mga ano, pinakamagandang trophy ko. Kayong tatlo. Diba? Yung mga MVPs hardware lang yun eh. Mga MVP ko sa barangay. Wala yan. Pwedeng ano yan, pwedeng mabasag, pwedeng, alam mo yun, pwedeng mabali. Pero kayo hindi. Ano na yun, lifetime achievement ko. Pa, thank you. Happy Father's Day. Okay Thank na. you pa. Ha? Thank you pa. Oo naman. Always welcome.